Mainit ang usapin ngayon. Dalawa ang mainit ngayon yung nagsalita. Meron na naman part 4 or part 1 ng pahayag itong si Zaldico. At si Marcos Jr. sumagot at sumagot din si ate. Gusto ninyong makakita ng mukha ng isang bayaran? Yung iba yung sinabi ngayon at iba yung sasabihin kinabukasan. O eto, tignan ninyo. Banggit mo mga Duterte. Even before joining the administration, would you say you were anti-DDS? Hindi. Hindi? I voted for Digo. For, 2016? Yes, 2016. Would I you say who you voted I for in campaigned for him. 2022? No. No, no. That's confidential. Okay. Sige. But, Oh. Kita nyo? Tapos ngayon, panay wala siyang bukang bibig, kundi Duterte, Duterte, Duterte. Oh. Ayan, eto pa. Tingnan nyo. I believe si Duterte, Lahat ng trabaho to be fair, hindi naman siya corrupt, ano? Si Binay, iba eh. Iba ito. Iba yung kanyang motivation in life. I believe he wants to be the richest man in the world at the expense of the Filipino nation. I believe Oh, ganyan ang mga bayad. Iba yung sinasabi ngayon, iba yung sinasabi noon. Oh, eto, tingnan natin kagabi, kahapon hindi natin na-reactionan itong report. Ayun, nagre-report na raw ngayon. Siyempre, you are in your comfort zone. You are in your panic room. Napakadali lang sa'yo magsalita kasi syempre may binabasa ka and no distractions. Pero dito may napansin ako parang may distraction sa kanya. Parang tumitingin siya doon sa may right side niya. Parang may nagbabantay sa kanya. Ikaw ba ay may sakal sa leeg at kailangan parang natatakot ka na kailangan magbigay ka ng mga pahayag na mga ganito? Panoorin natin ito. At saka isa pa sa napansin ko dito, tingnan niyo yung mata niya dito, dilated Kasi i-compare natin yung ngayon, yung press briefing niya ngayong araw na to, hindi siya ganito. Compare lang natin I just want you to take note of it. Magandang araw po sa inyo lahat. Muli po ako magre-report sa inyo tungkol sa mga iba't ibang development Huwag doon ka na mag-report kasi walang kwenta. sa mga flood control project na kaso. At Anong kaso? para malaman po ng ating minamahal na taong bayan kung ano na Ayan kita niyo, tumingin? Meron bang nakatutok sa'yo na baril dyan? Minin mo, tingnan mo, tumingin sa may kanang bahagi niya. ang naging Parang takot na takot sa pagtingin. Tingnan problema niya. po ng ating minamahal na taong bayan kung ano na ang Ano yung tinitignan mo doon? Concentrate ka. Parang may Armalite na nakatutok sa'yo dyan, naging progreso. Ito na po sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control anomalya ang nasa kustodya na ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at 6 naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Meron din dalawang Nakita ninyo kung paano nila inaresto yung mga sinasabi niya. Itong mga to yan itong mga, hindi ko mawari kung sino-sino mga maliliit. Dominic Serrano, Grace Lopez, Pakanan, Abagon, Tamayo, Calvo. Yan yung mga inaresto nila. Nakita ninyo yung footage nila? Na parang ginaganong-ganong pa nila yung sinisira nila yung pintuan na talagang parang SWAT yung pumasok doon. Para kang nanonood ng footage ng pagsalakay sa isang killer o kaya drug syndicate, parang ganun. I mean, grabe naman yung pag-aresto ninyo. I mean, mamamatay tao pala sila niyan. May mga ba yan? Lalaban ba yung mga yan? To the point na sisirain nila yung bahay? Yan yung nireport ni Marcos Jr. akusado po kahapon. na Okay, babasahin lang naman niya dyan. Pero ang ngayon, ang pinaka ngayon is yung
nagsalita si Zaldico. Yan, i-shortcut na natin kasi medyo mahaba-haba yung ano. Ang style kasi ni Zaldico, ano siya i-edit niya, dang, may sasabihin niya, jang, cut, may sasabihin, jang, ganyan. Pero ano yan, parang pang ano lang, parang teaser lang siya. Anyway, dito tayo, medyo may ano pa siya, may appealing to the feelings of the people. Para sa akin, hindi nakasama yan kasi you don't need to get the people's feeling kasi marami kaming galit sa'yo. Although thankful kami. Ito na nga, just to clear the message. Ito kasi yan, kami galit na galit sa'yo. Kayo ni Martin Romualdez, ni Marcos Jr. Kasi maalala mo ito, yung itong pinagsasabi mo noon. Maalala mo ito, ang pinagsasabi mo noon. Interview ni VP, talagang diretsahan niyang sinabing ikaw lang daw at si Speaker ang may hawak ng budget sa Pilipinas. Yes. Una-una, again, pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pambubudol. Akala nila ang taong bayan hindi matalino. Matalino po. Sasagutin po natin yan. Una-una po, ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice Nakita mo? Kaya kami galit na galit sa'yo kasi si VP Sara pa ang tinawag mong pambubudol o nambubudol. Alam mo yung lesson sa'yo, ito karma sa'yo Kasi akala ninyo ngayon dyan na magkakasama kayo ngayon, tropa kayo ngayon dyan sa administrasyon. Todo tanggol kayo. Ayan, ito ang clear message para sa inyo dyan. Habang maaga pa, umalis na kayo dyan. Ibahin na natin ang sistema ng gobyerno. Umalis na kayo. Bakit? Kasi kahit anong sakripisyong gagawin ninyo ngayon, bukas, pag hindi na kayo kailangan or kung makorner man kayo, kanya-kanyang laglagan na yan. Matira ang matibay. Kung sinong matira, abay, kanya-kanya. Siyempre, di ba? Una kang ilaglag kasi pinsan niya, isi-save niya, di ba? So, ito, grabe yung team up ninyo noon. Pero ngayon, ano nang nangyayari sa inyo ngayon? 'Di ba? Kaya yung kasama doon sa pag speech mo or statement mo, hindi ko gusto, hindi ko trip yung pag-appeal mo sa emotion ng taong bayan. Kasi, kumbaga, andun pa rin sa feelings namin na you deserve it. You deserve what you are having now sa dami ng naperwisyo ninyong buhay. Estado ng mga tao, yan yung sayo. But, on the other hand, we are thankful kasi tumayo ka at nagsakripisyo ka at by this time, unti-unti kang bumabawi sa mga kasalanan mo. Kasi you have the choice, Zaldico. You have the choice na manahimik at sundin ang pinagsasabi at utos nila sa'yo. But, pinili mo ang lumabas. Well, part of it, lumabas ka dahil alam mo na meron silang pinaplanong gagawin sa'yo. But, still, we are thankful kasi you are shedding light to the puzzles, the questions na alam mo yun, parang yung ginawa din ng kanyang ate na maraming mga nagsabi na addict siya pero the moment na may nagsabi mismo from the inside which is the kapatid, that just confirms the authenticity, the veracity, the truthfulness of this addict issue na ito. So, sige, continue natin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Oo. Di ba? Hindi ka makauwi dahil yan yung banta sa buhay mo. Parang naalala ko na tuloy yan, no? Kay former Congressman Arnie Teves. So parang ito, Teves 2.0 to. Another version of Teves na kailangan nilang pabagsakin si Teves during that time because I believe he was a threat when it comes to yung kanilang kalakaran, yung sugal,
I don't know, maybe even drugs or sugal, yung talagang sugal, may threat sila doon, threat din doon sa Negros Oriental. So, kailangan nilang tanggalin yan. At ibabaling kay Teves yung pagpatay nila doon kay former governor ng Negros Oriental na si Roel Digamo. Ito naalala ko. Sinasabi niya may banta daw sa buhay niya. Kami naman sa intelligence, the best intelligence we have is that we don't know of any threat. Saan manggagaling yung threat? Batay sa We don't know any. impormasyon na natanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., walang banta sa buhay ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Taliwas ito sa pahayag ng kongresista na natatakot siyang umuwi ng bansa matapos masangkot sa pagkakapaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Sa totoo lang, alam nyo, gusto ko na talagang umuwi. Kung hindi lang dahil sa banta na aking buhay, umuwi na ako. At kahit wala naman Diba? Parehas na parehas dito kay Zaldico ngayon. Yun naman ay meron kaming natanggap na balita. Ano? Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Nako! Si Teves nga yan. O, parang si Teves. O, ano ba yung nangyari kay Teves dati? O, parang ito noon. It's becoming to be a circus. Di ba? Paano ka magiging terorista kung hindi ka pa nga nakakasuhan? Exactly. Sabay, paano ka magiging mastermind in the first place? Di ba? Kung wala man silang, there's nothing. Several acts. Di ba? That time, si Arnie Teves, medyo threat at medyo, hindi man ano, pero medyo kakampi siya ng taong bayan during that time. Ang pinagkaiba mo kay Zaldico is itong si Zaldico kasi kakampi nila eh. So, kung mismong kakampi nila na kaya nilang traidorin, baliktarin at kasuhan pa at gawing terorista, how much more sa atin na medyo nakakalaban talaga ng gobyerno. So, this is a second or Teves 2.0. Same na same. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Wow! Makalipas ang ilang araw, tumawag Anong sabi ni Edu Manzano dito? Grabe sabi ni Edu Manzano, sana ba yan? Para daw siyang parang subscription plan ito sa corruption. 2 billion monthly! Pero only available sa naka-premium account. Parang Netflix to tingin ko itong si Edo Manzano. Ewan ko kung nakisali. Hindi ata nakisali ito sa 1 trillion peso march. Tingin ko itong si Edo Manzano sa totoong laban ng bayan. Kasi ito kasing sila yung magmamarcha sa November 30. They, sila, anti-Marcos at anti-Duterte rin yung mga yan. Kumbaga, sila politically. Pero kung ikaw ay dapat sa yung
team bayan or bayan ang anong inilalaban mo, hindi yung personalidad ang inilalabas mo dito, kundi pagkagaya nito, diba? Sa gobyerno, sa pamamalakad ng isang gobyerno, hindi dahil sa kung sino yung personalidad. Tanggalin mo yung pangalan dyan, tanggalin mo yung pangalang Marcos, tanggalin mo yung pangalang Duterte, makikita mo na ang laban na ito is about dun sa corruption ng ating bansa. Sa akin, si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Diba? Yan yung minention ni Gutesa. Thank you, Orly. Before you proceed, meron lang ako papakitang litrato sa iyo, no? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, Yan, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Ang pulyado nito. Estrada. John Paul Estrada, di ba? Yes, Your Honor. Sige. Thank you very much. You may continue, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Tapos ito yung isa. Lang na Paul at Mark ay may alias number 23. Sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang na Paul at Mark. Na-meet mo ito si Mark, engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, kinukonfirm na si Mark Tiksay ito? Mark po and Paul, karaniwan po naman. Okay, thank you. Kinonfirm din ni Henry Alcantara. Thank you, Senator Marcoleta. Mr. Chair, may tatanong lang po. Diba? Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Jocelyn Sereño, tauhan ni Martin Romualdez yan. Staff niya yan. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. Text kay Speaker. Pero ako alam mo, hindi ako naniniwala sa'yo, Zaldico, na wala kang kinita, wala kang natanggap o nising kong duling dito. Sana mas magandang you accept accountability dito. Kasama yung pag-i-expose mo, accountable ka din dito. Pero yung sasabihin mo na hindi ka kasama, ikaw lang ay nag-send lang ng message, kino-confirm, blah blah blah, wala kang natanggap, wala kang kinita. Abay, sinisira mo yung yung reputasyon at credibility ng pag-expose mo. Hindi dapat ganun. Posible naman yan. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid
sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Oh, eto pala yun. Bagamat, ayan, pwede nating lakyan ng konti. Ayan, payments to RR. September 22, grabe, 450 million. September 17, 500. Oh, ano na yan? 1 billion. 2 araw lang. Halos 1 billion na. 450 million. Tapos 550 million. That is 1 billion na. September 1, that's September 17. Tapos September 26. 1.6 billion. Tapos October 5 na 2 billion. Wow, grabe. Grabe, November, halos buwan-buwan. Hindi ma-meet yung 2 billion per month, pero nakita ninyo naman halos 2 times to 3 times in a month. In a month kasi September 1, September 2, September 3 o 3 times in a month, 1.6 billion something. Ito naman October 5, October 15, 2 beses, month of October 2022 is 1 billion. Oh, hindi tama si Zaldico, hindi ma-meet talaga yung 2 billion a month. Oh, ito namang November 11, November 18, November 20. Kikita ninyo sa ating araw, November 25, November 29. 1, 2, 3, 4, 5. 5 times sa November. Ayan, 1 billion, 1.5, 2 billion, 2.5 billion, 3 billion sa month of November. Grabe. Grabe pala ang kitaan nila dito. Sa December naman, tingnan natin sa December. December 3, December 10, December 18. Tatlong beses. Tatlong beses sa December. 500 million, that's 1 billion. 1.8 billion sa month of December. Grabe. Tingnan nga natin sa last part. Tingnan natin sa last part kung ano. 2025 kung dito. September, September. Ito, tatlong beses. October 14, October 2, October 14, 2 billion. Na-meet nila yung 2 billion sa isang buwan. October 2024 is naka 2 billion sila. November, sa month of November, naka 2 billion. Wow, na-meet na nila. Ito, makikita pa na 1 billion dito, no? January 8, 2024, saka January 19 ng 2024, 2 billion. Feb naman, sa month of Feb, Feb 1 saka Feb 12, 2 billion. Wow, na-meet nila to consistent. Grabe. March, saka month of March, 2 billion. Month of April, 2 billion. Month of May, 2 billion. Grabe kayo. Straight in a row. June, 2 billion. Wow, itong June, 3 billion. June 3, June 14 at June 27 is 3 billion. Nakakalula. July 16, July 27, 2 billion. Medyo bumaba itong August, month of August.
ano lang siya, 900 million. Siguro galit na galit si Marcos dito kasi 900 million, di umabot ng 1 billion. Pero bumawi naman ng September kasi September 2, September 14, September 16, tatlo, 2 billion ang September. Eto, tignan natin, October, 2 billion ulit. November, 2 billion ulit. Grabe kayo, nakakalula. Medyo tinumal nitong 2025. Starting, I think kaya natumal ditong 2025 kasi 'di ba na-issue sila doon sa insertion sa BICAM. Na-issue sila, pero siguro kung hindi lumabas yung issue doon sa blankong papel sa BICAM, buti nag-ingay po tayo. Medyo tinumal sila dito. Tingnan ninyo, matumal na sila dito sa 2025. Pagka-release ng GAA 2025, nakita kasi dito 2024 talagang grabe, straight in a row, 2 billion a month. Dito naman sa January 25, ayan, grabe, 5 beses. January 11, January 12, January 16, January 17, 18. O ba? Sunod-sunod na araw 1, 2, 3, 4, 5. 5 na beses. 500 million. Okay, that's 1 billion na. 1.1 billion. Okay. 2 billion. 2.1 billion sa January. Ayan, February naman, 1, 2, 3, 4, grabe, 4 na beses. Talagang minimit nila, mababa nga, pero ilang beses ang delivery sa buwan na to. Feb 1, 500 million. Feb 10, 500 million, that's 1 billion na. Feb 20, 500, 1.5 billion. Feb 21, 500, that's 2 billion. Hindi pala ito matumal. Talagang ina-adjust nila. Kailangan talaga ma-meet yung 1 billion. Tama yung sinasabi ni Zaldico. Kailangan ma-meet yung 2 billion. March. Matumal ang March. Ito, March matumal. March 11, nakita ninyo. Ito yung araw na kinidnap si Tatay Digong. 500 million. Yan ba yung binayad ninyo? Binigay niyo sa nagtrabaho kila group effort. April 15, April 29 is naka 1 billion sila. Nung May 500 million matumal. Walang June nagbakasyon siguro sila ng June. July 500 million. August 216 million na. Medyo tinumal-tumal na sila. Grabe. Tama, ang total niya is 57.4 billion pesos. Through Yusek Cadiz. Grabe talaga. Hindi ko talaga mawari yung corruption nilang ganito. Ayan Ayan. Ito kasi sinasabi nila na ito may date kasi ito June 14, 2024. Hindi nyo makita pero dito sa aking makita ninyo kung tutuusin Tingnan ninyo Etong style nito tama yung sinabi ni Zaldico na china-chat niya lang ito. Magbigay ka ng reaction tas may video call. Ayan Medyo maliit lang nakat kasi sa screen natin pero dito makikita ninyo na ito ay I don't know if messenger ito. Dated siya ng June 18, 2024 yung chat. Okay. Ito naman is makita ninyo ayan may video call icon ayan Iba kasi sabi nila pwede namang magpicture ka lang ng maleta diyan tapos sabihin mo ito yung luggage na dineliver. Hindi mo pwedeng ma-replicate ng paiba-iba ito or ma-edit. Makita nyo pa lang sa floor. Ayan, sa floor nila. Tapos yung sasakyan na Porsche. Parehas yan. Dito. Ito parang, ewan ko kung hotel ito o bahay o ano. Dito, makita niyo same din yung floor. Ayan yung Porsche na sasakyan. Ayan Ewan ko kung Porsche yan or Ferrari.
Same pero iba-ibang maleta. Ito daw ay 28 luggages amounting to 1 billion delivered to RR. Ano ba yung RR na yan? Romualdez Residence ba yan? Ito, nakita ninyo, ibang maleta din, oh. Oh. Ibang maleta, oh. Andyan pa rin yung sasakyan. Di mo pwedeng ma-edit ito. Oh, ito, March 11. Ayan, March 11, 2025. This one is total niya is 500 million delivered to RR din. Oh, paano mo i-edit yan? Paano mo masabing pinicturean lang daw kuno? O ito, January 12, 2025, 500 million delivered to RR. Oh. Sige, sabihin nyo. Sige nga, edit nyo nga yan. Hindi po pwedeng pare-parehas yan. Iba-iba yung maleta. O ito, 3 red. Ibang-ibang maleta na naman. Oh. Tingnan nyo yung floor. Same. Yung pintuan. Oh. Yeah, 4 na blue. Kayo talaga. Tingnan nyo. May Porsche ay yung sasakyan dyan. Kayo talaga. Tingnan nyo yung floor. Pares na parehas. So anyway, yan po ang inilabas ni ito dapat ang iniimbestigahan nila. Hindi yung maliliit lang na inaano nila ngayon. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, yan, ang ipatawag niyo si Jojo Cadiz. Bakit si Bernardo lang? Hawak niyo sa leeg? masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula napapagalitan. Di ba ang nagsabi niya ni si Toby Chanco? Pinagalitan daw si Romualdez sometime in November 2024. Si Chanco mismo nagkwento niya. No? Di nag-corroborate, nag-match yung sinasabi ni Toby Chanco dito sa sinasabi ni Zaldico. September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At dyan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Grabe. Pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos bitin to. At kahit na isama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee,
Ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Galing, grabe, masyado palang suga pa sa pera itong si Marcos Jr. So, paano tayo maniniwala ngayon dyan? Abangan yung part 2. I think bukas yung ilalabas yung part 2. Yung kanilang kinakasuhan ngayon, ito, yung mga malalit na tao, ito, nakita ninyo paano nila arestuhin? Kala nyo naman droga ang kala nyo mga terorista, sinira yung bahay nila doon. Oo, abangan natin ng part 2 bukas. Bukas yan malamang. Now, moving on, dito sa press briefing na isinigawa ni Marcos Jr. kung saan nasabi niya sa isang tanong ay, "She is not my sister." Sabi niya, panoorin natin. Nung tinanong siya, sign ito ng ng guilty. It's anathema to me to talk about family matters. Maalala ninyo yung sinabi ko kanina, yung sa mata, doon sa kahapon, yung statement. Di ba may pinagkaiba? Tingnan yung mata niya, medyo okay ngayon dito. Mukhang hindi nakabatak eh. Generally, in public, we do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. We've been very worried. Ang balik niya parang may tililing. We're worried daw, ganun Pero nakita ninyo ang balik ni Marcos ay ni ate. Sabi niya, "Bongbong! Ako to. Kung ano nang nakikita mo, ading." Oh, grabe, mas grabe yung balik niya, Kung ano yung nakikita mo, nag-hallucinate. Ganun yung dating Sabi ni Marcos Jr., nag-worry daw sila kasi nag-worry, ganun dating. Pero yung balik kagad ni ate, "Ako to. Saan-saan napadpad yung utak mo?" Kung ano-anong nakikita mo, kung sino-sino kasing kinakausap mo, pati multo nakakausap mo Matagal nang patay yung tatay, pero kinakausap mo pa rin. When I say we, I'm talking about friends and family. Friends and family, And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. Kumbaga, to hindi naman literal na denial na hindi niya kapatid or hindi niya kadugo, pero gusto niyang ipalabas na, hindi yan yung ate ko na kilala ko. Parang ganun ang ibig niyang sabihin doon. Pero, alam mo yung sagot pa lang na ganyan is as good as guilty. Bakit kamo? Instead of addressing yung issue na ni-raise nung kanyang ate, iba yung sagot niya. Is diversion. Like, yung ginawa niya kay PRRD na nagko-cocaine, ang binalik niya is nagfe-fentanyl. Instead of addressing the issue, ganun ang estilo niya. So, as good as guilty na naman ito. Sabihin, hindi yan ate ko. Iba yan, hindi po siya yan, hindi ganyan yung pagkakilala ko. But, hindi yung I mean, nakita ninyo, even the sister, sabi niya, eto, tingnan mo, Anong sabi ni ate? Grabe talaga sumagot ito. Hindi naman ako iniimbita, sabi niya. Ayan. Hindi naman ako inimbita. At kung sasabihan man ako, hindi rin ako pupunta sa Christmas tree lighting na yan. Ano implication nito? Ano ibig sabihin nito? For the past 3 years, hindi naman talaga siya iniimbita. Hindi siya belong or hindi siya binibilong sa pamilya. And it's not because ito ay kasi sabi ni Marcos Jr. So kasama dyan si Imelda Marcos. But ako, nakikita ko dyan, matanda na si Imelda Marcos. Baka nga may may
tawag nito, may amnesia. May dementia na, kumbaga. Kasi, tutuusin, pakita nila na nagsasalita si Imelda ngayon. Si former First Lady. Ang ginagawa nila, binabalandra lang nila, naka-picture taking nila sa hapagkainan, pero hanggang dun lang. We want to see if former First Lady Imelda Marcos is healthy and still able to talk in a manner na normal. Baka nga may dementia eh. So yung by using the word we, dinadamay mo pati yung nanay mo. Na yung nanay mo, parang yung paggamit mo ng we, kinukondina yung sinasabi ni Senator Amy Marcos. But for me, ang duda ko niyan, hindi na okay yung health niyan si Imelda Marcos. So I don't really believe yung we na yan, we the family, ay parang ganon. 'Di ba? Kaya siya hindi iniimbita itong si Senator Amy, it is because of the asawa na si Liza Marcos. Pero pag powerful, strong pa itong si Imelda Marcos, hindi siya papayag na hindi kumpleto yung aking anak. So, we just merely what's going on in that Malacanang ngayon na hindi kumpleto yung anak ng nanay, it just shows na may problema sa health nung si Imelda Marcos. And in fact, sabi nga ni Amy Marcos, hindi ko gusto ang pagsinding nagaganap dyan sa palasyo. Grabe ka. Grabe naman. Masyado ka namang nagpaparinig. Pagsindi. Sa likod, ang dating nito sa likod ng pagsindi sa Christmas tree, may ibang pagsindi na ginagawa dyan. Yun ay yung sinasabi nilang nagse-session sila dyan sa Malacanang. Syempre may sila dyan may special natago na place sila dyan na pwede silang mag-party. At yan ay hindi mamomonitor ng siguro kung magsalita lang yung kanilang mga PSG or yung mga tauhan dyan, yung mga katulong dyan, malalaman natin kung ano yung pinaggagawa nila dyan. Pero siguro bawal yung cellphone, bawal yung mag-take ng video, kaya hindi rin nila may lalabas. So hanggang salita lang. But ako, pag meron siguro magchuchu dyan sa nangyayari sa loob ng may kakaibang pagsindi talaga na nangyayari dyan. Natin. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. Anong nangyari? Hindi ba pwedeng tanungin namin sa iyo, ibalik namin sa iyo, anong nangyari sa iyo? You're not that Bongbong Marcos that we knew. Ibang-iba, hindi ikaw talaga yan. So there must be something. May umawak ba sa leg mo? Meron bang kapalit yung mga pinaggagawa mo? Yun yung tanungin namin. So instead of throwing back that to your sister, sa'yo talaga yan eh. So that's why we worry. So we are very worried about her. Inagamit niya yung word na we. Kiniklaim niya yung word na we, pero sa totoo lang, hindi talaga yan na Kasi nakita ninyo, like, etong si Senator Amy Marcos, she's been a sister during mga bata pa sila hanggang sa ngayon. So, the mere fact na siya ay pumapanig sa katotohanan or sa mga, nakita niya kasi nakikita niya yung alam niya na tamad, hindi pumapasok, alam niya na nag-a-addict. So, saan siya papanig? The mere fact na nandyan siya or nandito siya sa atin, it just really shows na yung we na sinasabi niya na yun, naninegate yung we na yun. Kasi ang totoong we, tayo po yun. Nakikita natin na there is something wrong dito sa taong ito. I hope she feels better soon. So ang dating may sakit. Ganun ang Sir, quick follow-up lang po. Nagkausap na po ba kayo, sir? Or do you intend to talk to your sister? Do you intend to talk to your sister? We don't really, we no longer travel in the same circles. We are no longer traveling in the same circles. Ikaw yung naglayo sa sarili. You're not traveling with the same circles. You're not traveling with the same path
we were supposed to travel to. Like, continuation, yung naumpisan ng former administration, yung mga ganun ba, yung pataasin pa yung antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino, you're not traveling to that path na dapat yun ang puntahan natin. So, the mere fact na hindi sumama ang ate mo sa'yo, something really is wrong with you, not with your ate. Your ate is representing the people, the nation. Nire-represent niya yung cry ng mga tao. And that's not what you are doing. Kaya nga siya, mismong ate mo mismo ang umiiyak, naghihinagpis, nakikiusap sa'yo, representing yung mga mamamayan. Political or otherwise. So, no. Okay, thank you, Mr. President. Grabe, no? Ate niya yan. Mismong ate niya yan. Dito, try natin dito. Medyo reaction na nga natin yung medyo longer version nito. Have done. Kung may kickback na malaki, kung hindi binuo, sinong gumawa niyan, hinanap natin. So that's the second part. The third part is what reforms are we instituting? What did we learn from all of this? From all of this catharsis that we had to go through? What have we learned? One of the things... May napansin kayo? Pansinin niyo yung hinga niya. Parang hinihingal na. Bawat katagan na sinasabi niya, lumalala na ata eh. Kailangan natin, alam nyo, karapatan po ng mamamayang Pilipino na malaman kung anong ang condition ng health po ninyo. Kasi medyo kasama sa constitution nito, dapat karapatan ng mga taxpayers malaman kung kaya mo pa ba na pangunahan ang bansa natin. Kasi kung unable ka na, you might as well talaga mag-resign. Isa sa pinakamahalagang bagay na maliwanag na lumabas sa lahat ng mga investigasyon, sa lahat ng mga pangyayari, ay nawalan tayo kung ano talaga ang pangyayari sa loob ng pamahalaan. Kaya naman kung ano-anong ginagawa, walang nagsusumbong dahil hindi nakikita na itatago nila. Etong mga wrongdoers na ito, tinatago nila yung kanilang kalokohan. Ikaw yung nagtatago ng inyong mga kalokohan. Pinatatahimik ninyo yung mga nagsisiwalat ng katotohanan. Dahil hindi naman masilip ng pangkaraniwan na tao o kahit ng mga Ayun opisyal. na nga, hindi namin masilip. Hawak ninyo eh. Hawak ninyo yung mga file, records, dokumento. Hawak ninyo. Ayan. Kuminsan, Para malalaman. There was a case that a governor wanted to inspect. Alam niyo yung panahon ni PRRD? Di ba meron tayong freedom of information? Mag-request ka lang doon, magtanong ka doon. Kailangan, obliged kasi yung gobyerno na sumagot doon sa queries natin. Kailangan ko, gusto mo ng evidence or document with regard to the corruption of this particular this and that, ibibigay nila yan kasi meron tayong freedom of information. Pero ngayon, wala na tayong nakikitang ganun. I think down na siguro yung website na yan na under kay Tatay Digong, yung Freedom of Information website. Flood control project, yung kontratista ayaw papasukin yung governor doon sa mismong may pulis pa silang kasama. Pinigilan yung governor. That's how bad all of the transparency situation was. Kaya tayo nandito ngayon upang i-roll out, let me use that word, the DPWH Transparency Portal. And ito ay isang sistema na ating binuo upang kahit sino, hindi kailangan opisyal, kahit sino na kung nais nilang maghanap na impormasyon tungkol sa isang project, tungkol sa project dun sa kanilang... Ayan, may nilaunch daw na DPWH Transparency Portal. Pero yung nahanap ko kanina, wala naman. Ewan ko kung kailan nyo yan ilalabas sa yung portal na yan sa website ng DPWH. Kasi upon the checking a while ago, wala man ako nakita. Mr. President, ang unang tanong po, Mr. President, kay Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas. Good afternoon po, Mr. President. Sir, yung sumbong sa Pangulo Portal, naging
Dito po, sir. There you go. Oh, Apo. there. Sir, yung sumbong sa Pangulo Portal, naging effective po siya kasi may direct access po kayo doon. Kayo po mismo yung sumisilip ng mga information na dinadala doon. With this transparency portal, sir, magkakaroon rin po ba kayo ng access dito? And if not, paano po tayo makakasiguro na tama yung mga information na ilalagay dyan? Good question. Oh, tama. We have to, kasi kailangan talaga paulit-ulit natin tinitignan ito. To make sure, first of all, that kasi baka mapalitan yung mga information, baka mapalitan yung mga numero, mga date, whatever it is. We will make sure, we will be constantly monitoring this. Mabuti nga na may AI na kasi that makes the job much easier. That it will make sure that the data has not, the base data has not changed. You can already program it to do it every second, di ba? So, yes, we will employ all of those tools. Ang susunod na tanong, Mr. President, related pa rin sa portal, Evelyn Quiroz. Good afternoon, Mr. President. Clarification lang po, ito pong portal, ginawa po ng DPWH with the help of PADSI, Philippine Aerospace po. No, they came in doon sa satellite imaging. Opo. Doon yung pinipicture nung ano. Doon po sa... Oo, kasi pag may request kami na tignan itong project na ito, actually monitoring din yan I don't know if you noticed, one of yung picture na... Follow up po, Mr. President. Pinakita po kanina dito yung actual bidding po sa isang lugar kung saan man pong DP District Office. Pero yung pre-qualification po ba, yung before po na actual bidding, kasama din po ba dito sa portal natin? No, because the prequel is not sa back na lang yung pupunta. Yung sa the prequel is not done like that way. The pre-qualification is done in an office pinag-usapan na kinokomperensya yan. So it's not useful for anybody to watch it. Pero kung merong ginagawa doon sa pre-qualification, lalabas sa bidding yan Ba't yan lang ang nag-bid? Ba't nawala? Yan na nga ang bakit hindi kasama yung pre-qualification? Kasi malami na, galing sa bibig mo, bakit hindi kasama ito? Bakit ito lang yung mga bidders? Di dapat malaman from the start, paano ba tayo paano natin in-scout itong mga bidders na to? Paano natin kinuha itong mga bidders na to? Diba? Kasi kung shortcut ka na doon na sa bidding bidding process na, paano namin malaman sino ba yung bidder na nakapasok dyan, sino bang nagpasok niyan, paano ba yung pagkuha dyan sa mga bidders na yan, ilan yung mga inoffer nilang amount o di ba? Pag hindi kasama din, medyo questionable din yun. How did you come up with that? Si ganito, si ganyan. Di ba? Lalabas yan Mr. President, last question na lang po. Sure. Yung pong sinabi nyo kanina, nag-start po yung Hindi namin maka-counter-check yun. Anong agency, how much, sino po yung contractor. Yung pang hanggang sa matapos, meron po tayong picture from start to finish. Pero na-consider din po ba ng DPWH na, kasi po ito pong na-file natin ng mga cases sa Sandigan Bayan, kasama po sa mga inisyong na warrant of arrest, yung po sa mga district offices na mga chief ng planning, sila po yung nag-review o tumitingin po actual sa mga project. Kasama po ba yun na kinonsider din po na pwedeng private na lang po yung para mga PMO na ginagawa ng mga private offices po? Hindi mo naintindihan. Kagaya nito, di ba? Sino mga to? BAC per chairperson, BAC member, bidding member, mga vice chairperson, regular, provisional, ganun. Ito yung mga inaresto ninyo. Pero doon sa bidding process, hindi kasama yung pre-qualification doon sa mga bidders. I mean, kumbaga, sila yung yung initial process ng bidding process. Hindi kasama paano nakapasok mga ganito, sino yung nag-approve under this bidding awards committee, kumbaga sila yung 'di ba? So paano natin malalaman ngayon
Ngayon na nagkasuhan na, saka nyo ilalabas itong mga like Dominic Serrano, itong si Gerald Pacanan, ilalabas nyo. Ngayon nyo sila idinadawit, pero sabi mo hindi mo isama sa pre-qualification bidding process. So parang medyo questionably ata yun. Sino yung nagsuggest, sino nagpasok sa mga bidders na yan? Kasi kung hindi, ano na naman yan? Papasok na naman dito yung corruption. Kasi po ngayon, bawat district po, meron po tayong tinatawag na hepe ng planning, ng bidding. ano po yun, secretary. Sila po yung titingin kung ano po yung actual. Yun nga po, dito nga po nagka-problema, hindi ho ba napapalusot? Na-consider po ba, or pwede po ba natin i-consider na magkaroon ng private mga engineers, yung mga PMO na tinatawag po? Para maiwasan Hindi niya po yung maintindihan maulit yan, ito. tanong Kasi mo. po ang Next! purpose po natin ay maiwasan to, ma-resolve. So, pwede po bang ma-consider yon? Kasi po sa private, yun po ang alam kong ginagawa, Mr. President. Oo nga. Thank you po. Third party? Hindi niya maintindihan. Third party inspector? Hindi niya maintindihan. If that's what's necessary, I just hope it doesn't. Basta hindi patagalin yung proseso, bakit hindi? Who will pay for it? Thank you, Mr. President. The next Nasagot mo question ba? from Maricel Halili. Hi, sir. Good afternoon. Good Sir, afternoon. on other issue, after the statement of Malacanang that E.S. Bersamin has voluntarily filed his resignation, E.S. Bersamin also spoke to the media saying that he was asked to resign. So, sir, first, was he asked to resign? Why did you decide to let go of both E.S. Bersamin and Secretary Pangandaman? And what does it say about the cabinet that E.S. and Secretary Pangandaman were dragged into this issue? Well, you know, Lumalala na talaga? The question about the Chief Luke and myself, wala, nag-usap na kami. And we understand each other and we decided to keep it between ourselves. There's no... Nag-usap na kami? Nag-usap na ba kayo talaga? O tinakot nyo lang siya? Bad blood. There is no acrimonious feeling there. So that's fine. Si Sec Mina, because her name was dragged into the whole thing. Nakita ninyo, drag daw yung pangalan ni Amenang Pangandaman. 3 taon yung nagtrabaho sa inyo. Dahil na-drag yung kanyang pangalan, tinanggal niya kaagad. Pero yung pinsan niya, ilang beses na mention na drag yung pangalan. Actually, pati si Zaldi ko nung una, nadadrag palagi yung pangalan. Hindi nila inaano. Talagang protektado yan. Depende kung sino yung tao. Sabi ko sa inyo, ngayon pa lang, umalis na kayo dyan. Pag naglaglagan yung mga yan, malalaglag din kayo kasama. So, you know, it makes it clear that whatever is going on, kung ano man ang mga questioning, kung ano man ang mangyayari, we want to be sure that she's not in a position where she might be suspected of influencing all that. Kasi grabe yung pagkatapos yung bang talagang todo depensa si Pangandaman, may budget na kayo, hindi ba kayo masaya na may budget na kayo, sabi niyo. Naglalaban niya yung budget, bycam, insertion, blah blah blah, interviews, press briefing, ganun. Tapos at the end of the day, pagbibintangan ka na, you even use your power, influence your power para pagtakpan nyo. Grabe, I cannot really imagine na yung ikaw nagtrabaho ka, binigay mo yung lahat, pinagtanggol mo, naghimod puwet ka, naging asong ulol ka para sa taong ito. At the end of the day, ganong kadali ka nila i-dispatch siya. When she's out of government, wala na siyang influensya. So, hindi mo masasabing inayos niya yung Saklap. kaso niya. Thank you, Mr. President. We have time for 2 more questions, Mr. President. Grabe, ilang tanong lang 2 more questions. Anna from GMA News Online.
drug use accusations Mhm. made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family. Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? Look at the reaction. Ganyan yung reaction ng guilty. It's anathema to me to talk about family matters. Okay, na reaction na natin yan. Forward natin. It's not, don't know. Okay, thank you, Mr. Thank you, President. Thank For you. the last question, Kat Domingo, ABS-CBN. Kat Domingo! Good afternoon, Mr. President. Sir, we understand that you earlier mentioned that you do not want to dignify statements from former You do not want to dignify statements from former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, but he came out with a recent video claiming that you received over 50 billion, if I'm correct, in kickbacks. We know that you don't want to respond to this anymore, but the public begs for your answer. How do you actually taxpayers convince kami. the public that in this battle of he said versus you said, how do you convince the public that you are the more credible side of this story, and how do you respond to his allegations directly? Well, look at the quality of the statements. Alam mo, mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone fake can news! go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. We had evidence. Maraming dumaan. Yung palang magkakasama kayo, yung palang magkasama sila palagi ni Martin Romualdez is just enough evidence. Sinabi ni Gutesa, sinabi ni Zaldico, sinabi nila Diskaya, yun yung just enough evidence. And even prior to that, diba nakita natin, may talagang pagkakataon na magkakasama kayo nila Zaldico na pinagtatanggol niyo yung budget, yung insertion, yung blankong bycam. Tapos ngayon sasabihin mong fake news? Sasabihin mo, hindi, magkasama lang kami yan. Nagkasama lang sa ganito, ganyan. Parang na hindi na kayo magkakilala. So, instead of you proving, iba yung sagot mo eh. Paulit-ulit. Paulit-ulit. But there's it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Ganyan sinabi niyo kay Kong Teves, umuwi ka. Kay Bantag, sumuko ka, magpakita ka. Harry Roque, umuwi ka dito. These people made a very big help sa'yo sa kampanya, sa pagsuporta sa'yo, sa paghimod puwet sa'yo. These people, malaki ang ambag nila sa buhay mo. Pero ngayon, ang traidor mo, ganun mo na lang kadalang i-dispatch siya yung mga taong ito. Harapin niya yung mga kaso niya. Harapin niya mga kaso niya. Pero nung si Romualdez ang tinanong, anong sabi niya? We cannot yet. Hindi pa tayo pwedeng magbigay ng ano yan. Meron tayong proseso. Eto si Zaldico, harapin niya ang kaso niya. Agad-agad, meron siyang conclusion. Meron siyang hatol. Gagawin pa nilang terorista. Pero pag yung mga tao pinoprotektahan niya, may proseso. Kung meron siyang gusto sabihin niya, malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan, but come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago eh. Siyempre, ikaw yung in power. Ano ka ba? Madaling sabihin sa yun kasi ikaw may hawak ng batas. Hindi ka talaga magtatago kasi ikaw ang nag-abuse sa power mo. Ikaw yung nag-influence sa power mo. Ini-influensyan mo yan lahat ng ahensya ng gobyerno. Para kayang-kayanin mo yung mga taong nandito sa baba mo. Madaling sabihin siya, hindi ako nagtatago. Pagkatapos ng termino mo, magtatago at magtatago ka din. Tandaan mo yan. Diba? So, instead of you saying to that, ganito ganyan, lumabas ka, ganito ganyan, dito mismo sa harapan mo, ayan na, diba? Nandyan sino ba yan? Ayan. Ayan sino na sa harapan mo? Andyan si Dizon. Ayan si Dizon. Nag-uusap kayo about sa corruption. Yan ang dapat mong imbestigahan. Anong sabi ni Leviste?
I've heard talk, including in Congress, that Secretary Dizon and his team have connections with DPWH contractors. Oh. And that Diba? certain members of Secretary Dizon's teams are, in fact, contractors. Oh, yan ang imbestigahan ninyo. In fact, tignan ninyo nung nagsalita yung nung pamilya Diskaya. Bas ng mag-asawang Diskaya ang isa umunong kickback ledger sa Senate Blue Ribbon Committee. 6 na kongresista at 2 DPWH official ang nakalista umano rito. Ididetalye rin kung kailan sila Ledger yan Ibig sabihin, listahan nila yan. nakatanggap ng pera. Mula sa Senado, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene! Emil, nagbigay na nga ng ebidensya ang mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Diskaya sa mga aligasyon nila ng pagbibigay umano ng pera sa ilang kongresista at opisyal ng DPWH. Sa muling pagharap ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee, hinanap sa kanila ang binanggit nila noong ledger ng mga transaksyon umano nila sa ilang politiko. Ang dahilan ni Curly Diskaya kung bakit hindi niya ito dala, nakadetain siya sa Senado at siya lang umano ang nakakaalam kung nasaan ito. Kaya inutusan ng mag-asawa na bumalik sa kanilang bahay para kunin ang naturang ledger. We will excuse you. Sasamahan ka ng Sergeant at Arms para kunin yung ledger and we will wait for you. Pagbalik kinahaponan, bitbit na ng mag-asawang contractor ang ledger na naglalaman umano ng mga impormasyon tungkol sa mga kickback na ibinigay nila sa ilang mambabatas at opisyal ng DPWH kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Ang pinangalanan niyang nasa ledger na binigyan umano nila ng pera, 6 na kongresista at 2 DPWH officials. Babanggitin ko na lang po ang mga pangalan po ng nakuha ko lang po. Opo. Ang nandito po ay si... Ayan na. Si ano po, si Kong Roman Romulo. Ay, Roman Romulo. Si Kong Marvin Rillo. Oh, Marvin Rillo. Si Kong Dean Asistio. Ayan, Si Asistio. Kong Patrick Vargas. Vargas. Si Kong Marivic Pilar. Si Kong Jojo Ang. Si Yusek Terence Calatrava. Oh, yan, Terence. Si Yusek Bernardo. Nagbigay si Curly ng mga petsa ng pagbibigay ng pera at kung sino ang tumanggap ng pera. Pero iilan lang daw ito sa listahan ng mga sa lahat na ngayon, Terence Calatrava, saan ba yun? Ay, hindi. Wala pala. Wala dito Oo, wala dito. babatas. Your Honor, kapiraso lang po yung nakuha ko dahil Jojo mauubos po yung time Ang namin. Makaide. Baka pagbalik po namin dito ay tapos na po Michael ang, Vargas. ang hearing. Para makumpleto ang listahan, Roman Romulo. susulat daw si Lacson kay Senate President Tito Soto para payagan muling pauwiin si Curly Yela. para kunin ang iba pang dokumento. Hinihinga namin ng reaksyon. So, yun yung hinahanap natin kasi ilang beses nilang tinawag sa Blue Ribbon Committee at saka sa House na rin sa mga Diskaya. Pinangalanan nila itong mga congressman na to, itong mga kongresista na to. Ang tanong, nasaan na po sila? I mean, hindi sila kasama doon sa mga listahan ng kanilang mga ang kanilang mga inaresto ay eto. Dahu ang mga to. Sino mga yan? Juliet Calvo. Felizardo, Gregorio Serrano, Ruben Santos. Sino mga yan? Talagang pinanindigan nila yung sabi nila, hindi aabot ng Pasko, hindi magiging merry ang kanilang Pasko. Pero yung mga pinangalanan ng mga Diskaya, hindi man sila kasama. Wala ang mga buhayang mga kongresista na to. They're saved by the bell. So, ano pang maasahan natin, di ba? Ano yan? Tapos, sasabihin nila, ayan, saldi ko sila ng saldi ko. Tinanong din, sabi, bakit hindi
Bakit hindi mapauwi si Zaldico, hindi mahuli? O, anong sagot nila? Why is it taking so long? We believe he's traveling with another passport. We do not know if he's using another name. So, bine-verify pa namin eh. The blue notice is out. Now that we have now that he is good, the arrest warrant, the red notice can be out and then we will further determine kung nasaan talaga siya. Hindi nyo alam? Ay, ano yung sinabi ni Senator Marcoleta? 0.5 billion confidential funds. 1.5 billion, hindi nyo alam na Yung saan? dating ombudsman, hindi na nga po humingi ng confidential fund. Napikon na po rito sa usaping ito. Maging kang opisina ng Vice President, huwag nyo na akong bigyan. Pero kayo po, Mr. President, 1.5 billion, pero hindi nyo mapinpoint kung nasaan. Oh. Tapos itong si Lacson, panay fake news. Iimbento siya. Maalala ninyo nung sinabi ni Lacson na merong 67 na kongresista kasabuat dyan sa flood control issue na yan. Pero hanggang ngayon, wala na yung sinasabi. Tapos ngayon, may sinasabi na naman siya, pinapalabas niya na may lumapit daw, may nag-chat daw sa kanya. Pakita mo nga yung chat. Sige nga. Sir, tungkol lang doon sa civilian military junta, you have any information about it po? Yeah, not only information kasi may mga may message na sort of confirming na meron talagang such move, but only on the part of some retired military and PNP officials. Wala namang kumontak na active. Were you invited to join po? Yes. Oh, 'di ba? Alanganin pa siya. Yes. Mag-join at saka maging part. Magkang imbento, hoy. Yes. Ako naman, hindi naman ako nagre-reply eh. Talagang as in dead ma. Pakita mo nga. Sige nga, pakita mo nga yung Kailan po conversation. ito nangyari, sir? Before the INC Series rally? Yeah, before the INC. Nag-escalate noong before the INC rally. Nag-escalate noong lumabas si Zaldico. Tapos, hindi ko alam kung meron pa nung after ng speech ni Senator Amy. So, kaya nga sabi ko, di ba, kung ako yung mag-analyze, mukhang calibrated. Mukhang sunod-sunod yung mga pangyayari. Ganyan din yung sinabi mo noon. Panay ka fake news. Panay ka hanggang imbento kwento. Patunayan mo. Oh. Di ba? Maiba nga pala tayo. Di ba maalala ninyo itong si Loren Ligarda kung saan sinabi niya na wala daw silbi yung Dolomite. Ito si anak, dinala niya si nanay sa Dolomite Beach at namangha daw. Namangha si nanay at nagustuhan daw. Iba, tingnan mo nga naman talaga, kapag hindi mo kilala ang isang tao, makapag-judge ka. Kapag hindi mo napuntaan ng isang lugar, makapag-judge ka na pangit, hindi mo ma-appreciate. Pero pag once na nakilala mo yung tao, pag once na napuntahan mo ang isang lugar, ma-appreciate mo at malalaman mo, ay, ang ganda pala, ganito pala, kaya naman pala, masasabi mong ganun. So, ang question sa'yo ngayon, Senadora, ano masasabi mo dyan sa Dolomite Beach? Papaimbestiga pa ba ninyo o napahiya kayo? Kayo ni Terry Redon, napahiya kayo. Diba? So anyway, yun lang ang ating update balita for today. Hanggang sa muli, tingnan natin kung ano yung mga susunod. Bukas, abangan natin yung part 2 nitong si Zaldico. Kasi nagagalit pa rin daw si Marcos Jr. Mukhang hindi pa siya kontento doon sa 2 billion a month na yan. Grabe ka, Marcos Jr.